Oy, kape. Pilipinas, magandang araw po sa inyo. Si Senator Raffy Tulfo nagsalita na po patungkol sa kaso ni Mary Jane Veloso. Actually, hindi nagtatapos yan dito ka-coffee sa kaso ni Mary Jane Veloso dahil isa lang siya sa mga biktima ng mga human traffickers. At may ilang grupo na isinusulong na maging bayani o ituring bilang bayani itong si Mary Jane Veloso at in fact, tinuturing na nila na isang bayani itong si Mary Jane Veloso. Ang kwento ni Mary Jane, marami nakaka-relate dyan. Marami ang nabibiktima ng human trafficking na nakakalimutan nilang. Swerte itong si Mary Jane Veloso dahil nagsumikap itong administrasyon na ito. And also, bigyan din natin ng credits yung administrasyon ni Pinoy. Nagsumikap para hindi siya mabitay, ma-delay yan. Hanggang sa ngayon po, napapayag po ni PBBM, ni Pangulong Marcos, ang gobyerno ng Indonesia na pabalikin yan dito sa Pilipinas. Sige, isa-isahin natin yan ka-coffee, yung mga topic na yan. So dito muna tayo sa sinasabi ni Senator Raffy Tulfo. Nagsalita kasi si Tulfo dito eh. Bakit nagsasalita si Tulfo? Kasi siya ang hepe ng komite na tumututok sa kalagayan, sa welfare ng mga migrant workers, ng mga OFW dyan po sa Senado. Sige, basahin natin ka-coffee itong pahayag ni Senator Raffy Tulfo. At, nako, maraming bitter ngayon dito ka-coffee. Pinasalamatan niya ang Marcos administration. Nako! Ayaw yan ng mga DDS. Ayaw yan na pinupuri yung administrasyon ni PBBM. Kayo naman. Totoo naman na nagtrabaho itong administrasyon na to para mapauwi si Mary Jane Veloso. At napansin ni Senator Raffy Tulfo. Okay, basahin natin ka-coffee yung statement niya. Statement of Senator Idol Raffy Tulfo on return of Mary Jane Veloso. Ahead of Christmas Day, naku, maagang pamasko nga naman ito ka-coffee. Hindi lang sa pamilya ni Mary Jane Veloso, kundi sa pamilya, sa mga Pilipino, pamilyang Pilipino. Dahil, alam mo naman tayo, very emotional tayo eh. Attached tayo sa ating mga pamilya. So, ang isang pamilya na magdiriwang ng masaya, masaya ka na din, di ba? Ahead of Christmas Day, our kababayan Mary Jane Veloso is finally back in the Philippines matapos ang 14 na pagdurusa sa death row sa Indonesia. Matagumpay na naisalba ng ating gobyerno ang kanyang buhay at mas mapapalapit na siya sa kanyang pamilya at mga mahal sa buhay. Uy, matagumpay daw yung ginawa ng gobyerno. Nako, acknowledgement sa administrasyon yan. In fairness naman, congratulations sa administrasyon. Ang pag-uusapan naman ng clemency, nandito na tayo, looking forward tayo sa clemency. May mga grupo din, masyadong excited dito sa clemency. Agad na raw pong i-grant yan ni PBBM, yung clemency na yan. Aba, hindi naman ganon yan. Susuriin pa yan ng mainam ka-coffee ng mga eksperto sa batas. Hindi naman basta-basta yan. Siyempre, baka may kondisyon din ang Indonesia, pero narinig ko walang kondisyon, no? Pero kailangan, alinsunod pa rin yan sa ating saligang batas, sa ating konstitusyon, dahil hindi naman hindi naman pangkaraniwang nangyayari itong kaso ni Mary Jane Veloso. So wag kayo masyadong excited. Yung iba kasi dyan, palayain na agad si Mary Jane bago magpasko. Ipagpasalamat natin na dito na siya nakakulong sa Pilipinas. At walang bitay dito ha. Habang buhay siyang mabubuhay. Habang buhay, hindi naman habang buhay. Mabubuhay siya ng mainam dito sa Pilipinas as compared doon sa Indonesia na may chance siya na mabitay at ilang beses na nga nangyari yan, na-delay lang ng na-delay. So, one step at a time. Sinabi ng presidente natin yan, aaralin ng mga eksperto. Ako, ang take ko dyan, may 3 taon pa si PBBM, mabibigyan ng clemency yan within the last half ng ating administrasyon ni PBBM. Malinaw naman na biktima si Mary Jane dyan eh. Diba? No, hintay lang tayo ka-coffee. Huwag tayo masyadong demanding eh. Kasi iba dyan masyadong demanding eh. Kumbaga binigyan mo na ng kamay, kanang kamay, gusto pa yung kaliwa, pati yung paa mo gustong kunin. Dahan-dahan lang, darating din tayo sa puntong yan. Balik tayo dito kay Tulfo. Sabi niya, biktima si Mary Jane ng human at drug trafficking noong April 25, 2010. Biruin mo ha, 14 years lang nakalilipas. Malapit na mag-15 actually. Nang siya ay maaresto sa Indonesia na nahatulan ng kamatayan. Sa kabila nito, hindi tumigil ang ating gobyerno na mapursige upang maantala ang kanyang execution at maibalik siya sa buhay, maibalik siya ng buhay sa bansa. Kaya bilang chairperson ng Senate Committee on Migrant Workers, ayun, sa pool. Yan kasi yung komite na hinahawakan dito ni Tulfo. Chairperson ng Senate Committee on Migrant Workers, masaya ako na naging matagumpay ang pakikipag-ugnayan at pakikipagnegosasyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr.
katuwang ang Department of Foreign Affairs sa Indonesian government. Hala kayo! Hala! Hala! DDS! Pinangalanan si PBBM! Pinuri si PBBM! Masaya! Dahil naging matagumpay yung ginawang effort ng gobyerno ni PBBM. Naku po, mga inggit dyan, mga bitter dyan, pikit na lang muna kayo dyan. Tama to. Kung sino yung dapat bigyan ng credit, bigyan. Diba? Kung sino yung nakagawa ng mabuti, purihin. Kung nakagawa ng masama, i-call out. Ganun dapat. Hindi porket si PBBM yan, lagi negative ang sasabihin ninyo. Tira mo yung ibang mga bitter dyan, binabash nila si PBBM, bakit daw ayaw pa ibigay yung clemency? Diyos me, Marimar. Agad-agad, excited kayo masyado dyan? Darating tayo sa puntong yan, one at a time. Dagdag pa ni Tulfo, I also express my heartfelt gratitude to the Indonesian President Prabowo Subianto for agreeing to repatriate Mary Jane Veloso. Of course, malaki ang dapat ipasasalamat natin sa gobyerno ng Indonesia dahil pumayag sila at nakumbinsi sila na pauwiin o ibalik si Mary Jane Veloso dito sa Pilipinas at papanagutin kung meron man, and I think may judgment doon sa kanya and aayusin na lang yan dito sa Pilipinas. Diba? Mahirap yan ha? Bibihira mangyari yan. Actually, hindi ginagawa yan ng Indonesia at ng ibang gobyerno. Pero ito, in a special case, pumayag. Bakit sila pumayag sa administrasyon ni PBBM? Nagtiwala sila sa administrasyon. Nagtitiwala sila sa presidente na seryoso ang presidente, seryoso ang gobyerno ng Pilipinas under this administration. Kaya sila pumayag. May kondisyon, may kapalit, may hiningi ba silang preso dito sa Pilipinas? Wala. O tingnan ninyo yung ibang bansa. Kapag may mga ganyang bargaining agreement, anong hihingi nila? Exchange tayo ng prisoner. Di ba? Ganyan ang ginagawa nila eh. O, ibigay namin to si Juan. O, ibalik nyo sa amin si Pedro. Hindi ganun. Ito, walang kondisyon. Hindi natin nabasa ng buo, pero base sa mga interview, sinasabi na walang kondisyon. Bakit ginawa ng Indonesian government yan? Kasi nire-respeto nila ang gobyerno ng Pilipinas, nagtitiwala sila sa gobyerno ng Pilipinas, at committed din sila na mas mapatibay pang ugnayan ng Pilipinas at Indonesia. O bumango rin ang Indonesia sa Pilipinas. Di ba? Mas naging mahal natin ang Indonesia dahil sa ginawa nila sa ating kababayan. Agree? Marami ang nag-agree. Marami ang natutuwa sa gobyerno ng Indonesia dahil sa ginawa nila, sa pagiging compassionate nila, sa pagbibigay ng second life para dito kay Mary Jane Veloso, which I think is beneficial para sa kanila din. Ito ang hugot, ito ang kambyo ni Tulfo. Pero hindi rito natatapos ang lahat. Ang pangyayaring ito ay paalala na rin na dapat nating ipagpatuloy at mas paigtingin pa ang pagmomonitor at pagtutok sa kalagayan ng mga kababayan natin sa ibang bansa para masiguro na wala na ni isa sa kanila ang malalagay sa panganib. O yan, shoutout sa mga traffickers. Huwag ganoon. Kumita, lumaban kayo ng patas. Tinan yung mga binibiktima ninyo. Kulang sa edukasyon. Mabilis ninyong nabubudol. Diba? Alam nyo naman dito sa Pilipinas, marami kumakapit sa patalim. Dahil sa hirap ng buhay. Lalo na ng mga previous years, mahirap talaga ang buhay. Noong unang panahon, di ba? Gagawin ng lahat makapag-abroad lang. Kasi yun ang nakikita nating opportunities para umasenso tayo, para yumaman tayo. Mag-abroad, pero not this time. Ngayon may mga opportunities na, may options na. Hindi na lahat ka-coffee. Siyempre, hindi pa rin mawawala yan. Pero tulad ng sinasabi ng gobyerno, sana ang pag-abroad ay maging option na lang. Kasi marami din naman talaga tayong OFW na gusto talaga sa ibang bansa magtrabaho. Marami tayong nai-interview, nag-iikot tayo sa iba't ibang bansa. Diba? Nakakausap natin sila. Mas gusto nila doon kasi mas efficient ang transportation, mas maganda ang healthcare, diba? Mas maganda ang weather. Yan yung mga reasons nila. Kaya mas gusto nilang mananatili doon sa ibang bansa. Pero may mga kababayan din tayo na limited yung kanilang options. We have to understand that. Diba? Na napipilitan sila, they have to leave their families para mag-abroad, para doon magtrabaho. Pero sana, kung meron ng opportunities, and I think yan ang ginagawa at yan ang nakikita natin. Gawa ng trabaho para maging option na lang ang pangingibang bayan, pangingibang bansa. Kasi di mo naman pwede sabihin, wala nang OFW ang mag-abroad. Hindi pwedeng ganun. Mas gusto na mga kababayan natin yan. Mapipigilan mo ba sila?
karapatan nila magbiyahe, sabi pa ni Harry Roque. Kung wala kang tinatakasan, ha? Karapatan nila magbiyahe. That is guaranteed by our Constitution. Diba? Right to travel. Kung wala kang tinatakasan. Si Roque naman kasi, ibang kaso yan, pugante. Tumatakas may warrant of arrest ng House of Representatives. So, sini-insist niya yung right to travel niya. Ay, nako. Anyway, hiling ko ang patuloy na kaligtasan ng ating mga kababayan sa anumang sulok ng mundo. Mula po yan kay Senator Raffy Tulfo. Yan, Merry Christmas in advance sa ating mga kababayang OFW. Of course, ang pinakamasaya magdiriwang ng Pasko ngayon ang pamilya ni Mary Jane Veloso. At si Mary Jane Veloso mismo, no? Dahil kahit papano nabigyan siya ng second life. Thanks to the government, thanks to the Indonesian government, and to everyone who helped bring back Mary Jane to the Philippines. Alright, sige. Ang galing. Merry Christmas sa lahat. And thank you. Sana isulong pa yung mga batas na poprotekta sa mga OFW. Marami-rami yan. May mga maritime laws. Ay, pag-uusapan natin sa mga susunod na araw. Maganda rin yung polisiya na yan, no? At isulong pa yan dyan sa Senado. Ang chairperson dyan, tiyak naman tayo dyan kay Tulfo. Maano din ito maganon, pero may accomplishments Maritime law, magandang accomplishment yan. Pag-usapan natin yan sa ating mga susunod na episodes. O siya, sige. Yung mga nasa Facebook po at di pa po kayo naka-like and follow sa ating Facebook page, pasuyo na lang ka-coffee ng like and follow. Yung mga nasa YouTube, click lang po ng subscribe dyan sa baba at hit na rin yung notification icon para kayo po i-updated na rin sa ating mga bagong upload. Magpapaalam muna ako pansamantala at kape tayo ka-coffee. Bye-bye everyone!